Noong 1872, sa Cavite Arsenal, may naganap na tila simpleng kaguluhan. Isang pangyayaring bunga ng pagod, hinaing, at matagal ng pagtitiis ng mga Pilipinong manggagawa. Ngunit sa kamay ng may mga kapangyarihan, ang maliit na sigalot na ito ay pinalaki. Binigyang ibang kahulugan at ginawang isang mapanganib na rebelyon laban sa pamahalaan ng Espanya. Sa likod ng kwentong ito ay hindi lamang kaguluhan, kundi isang mas malalim na katotohanan. Ang patuloy na pang-aapi, kawalan ng katarungan, at ang sistemang hindi nagbibigay halaga sa mga buhay ng Pilipino. At sa kasinungalingang ito, may mga inosenteng nagbuwis ng buhay, hindi dahil sila ay nagkasala, kundi dahil sila ay naging simbolo ng pagbabago. Sa araw-araw na buhay sa Cavite Arsenal, ang mga manggagawang Pilipino ay nabubuhay sa ilalim ng mahigpit na sistema. Isang sistemang kumukuha ng kanilang lakas, ngunit hindi nagbibigay ng sapat na kapalit. Dati, sila ay may kaunting pribilehiyo. Ngunit nang ito'y alisin, ang kanilang buhay ay lalo pang naging mas mabigat. Ang trabaho ay hindi lamang pisikal na hirap, kundi isang paalala na sila ay walang kapangyarihan sa sariling bayan. Araw-araw, parang walang katapusan ng paghihirap. Tinanggal pa ating mga karapatan, parang wala tayong silbi sa kanila. May buwis na, may polo pa. Paano na pamilya natin? Tahimik! Hindi kayo narito para magreklamo. Hanggang kailan ganito? Hanggang kailan tayo mananahimik? Sa gitna ng katahimikan at takot, may isang taong hindi na kayang magbulag-bulagan. Sila Madrid, isang sundalong nakasaksi sa paghihirap ng kanyang kapwa Pilipino. Hindi siya rebelde, ngunit hindi rin siya bulag sa katotohanan. Mga kasama, nakikita ko ang inyong kalagayan at alam kong hindi ito tama. Kung magsasalita kami ang mapapahamak. Mas mapanganib ang manahimik habang inaagaw ang inyong karapatan. Anong magagawa natin laban sa kanila? Hindi kailangan agad lumaban, pero kailangan magsimula sa pagtindig. Magkaisa tayo. Hindi tayo madaling patahimikin. Isang gabi, isang putok ang narinig. Isang simpleng signal na hindi malinaw ang pinagmulan. Ngunit sa gitna ng takot at tensyon, ito ay agad na binigyang kahulugan bilang simula ng rebellion. May kagaluhan sa labas sa simula ng rebellion. Ano? Hindi pa tayo handa. Wala pa tayong ginagawa. Kung tayo na rin ang pagbibintangan, hindi na tayo urong. Ano na mangyayari sa atin? Panindigan natin yung tama. Matagal nang kinikimkim ang galit, mga hinaing na hindi pinakikinggan, mga karapatang kinuha at dignidad na unti-unting naaapakan. At sa sandaling ito, ang katahimikan ay tuluyang nabasag. Hindi ito isang planadong rebelyon, kundi isang pagsabog ng emosyon ng mga taong matagal nang inaapi. Isang sigaw ng katarungan na ngayon ay hindi na mapipigilan. Tama na! Hindi na namin kaya! Hindi kami alipin! Tao rin kami! Pinaghirapan namin to! Bakit di nyo kinukuha lahat? Sobra na! Tama na! Mga kasama, kung hindi pa tayo kikilos ngayon, kailan ba? Paglaban natin ang karapatan natin! Hindi na tayo dapat matakot! Mga traitor! Tigil nyo ito! Hindi kami traitor! Inaapi lang kami! Kung pagbibintangan nyo rin kami, paninindigan namin ang laban!
Para sa karapatan! Para sa katarungan! Sa isang pangyayari, dalawang kwento ang sabay na nabuo. Ang kwento ng mga Pilipinong nagsasabing sila ay napagod, inaapi at humihingi lamang ng katarungan. At ang kwento ng mga Kastila na nakakita ng isang banta sa kanilang kapangyarihan. Sa gitna ng sigawan, paliwanag, at takot. Ang katotohanan ay unti-unting nawawala. At ang mas pinili ng kapangyarihan, ang kwentong pabor sa kanila. Ano? Pinagpaplanuhan nyo na naman yung gagawin yung rebellion? Hindi ito rebellion! Pagod lang kami! Sinundin ninyo ang karapatan namin. Ano pang inaasahan ninyo? Wala kaming armas, wala kaming plano. Ito ay hinaing ng mga taong hindi nyo pinakinggan. Hinaing, ang nakikita namin ay pag-aalsa. Dahil hindi niyo kami pinakinggan. Ang ganitong galit ay nagsisimula sa rebellion. Galit to dahil sa pangaapi ninyo. Di na mahalaga ang dahilan, lumabag kayo sa batas. Lumabag? O pinilit ninyo kaming lumaban? Kahit kailan, hindi ninyo kami nintindi. Ang inyong intensyon ay mapanganib sa pamahalaan. Paano ninyo nalaman ang aming intensyon kung hindi nyo kami pinakinggan? Sa puntong ito, hindi na hinahanap ang katotohanan. Ang hinahanap na lamang ay kung sino ang dapat managot at kung sino ang may kapangyarihan. Siya ang mas paniniwalaan. Ako ang Gobernador General at ang kaayusan ng kolonya ay hindi maaaring masira. Ngunit senyor, hindi pa malinaw ang rebellion na ito. Hindi kailangan maging malinaw. Ang mahalaga ay ang takot. Kung hindi natin ito papalakihin, baka gayahin lang ng iba. Kung ganoon, gawin natin itong halimbawa. Mas mahalaga ang kapangyarihan kaysa awa. Upang magpatibay ang kanilang kwento, kinailangan nilang maghanap ng mga taong maaaring sisihin. Hindi basta kahit sino, kundi mga taong may impluwensya at maaaring gawing simbolo ng rebellion. Ang mga paring Pilipino ang nasa likod nito. Hindi totoo yan! Wala silang kinalaman. Sila nag-uudyok ng kapahamakan. Inosente sila. Sila ang naglalagay ng kalayaan sa isip ng mga Pilipino. Masama bang mag-isip ng tama? Nanganib yun sa pamahalaan. Sa isang iglap, ang inosente ay naging salari. Tatlong pari ang napiling sisihin, hindi dahil sa ebidensya, kundi dahil sa kanilang impluwensya sa mga Pilipino. Sila ay naging simbolo ng pagbabago. At dahil dito, sila ay naging target ng kapangyarihan. Ako ay humingi lamang ng katarungan. Tagal na ako naglilingkod. Bakit ako? Wala kaming kasalanan. Pagtanggal niyo sila. Hindi ito tama. Kung kami ang gagawing halimbawa, anong mangyayari sa katotohanan? Sa korte, ang hustisya ay dapat maging patas. Ngunit sa pagkakataong ito, ang paglilitis ay naging isang palabas lamang upang patunayan ang isang desisyong matagal nang ginawa.
Nasaan ang ebidensya laban sa kanila? Ang kanilang impluensya ay sapat na patunay. Hindi yun ebidensya, yun ay opinion. Pakinggan ninyo kami. Kailangan ko ng konkretong patunay. Kailangan natin ng kontrol, hindi debate. Kung walang katotohanan, hindi ito hustisya. Dumating ang sandaling hindi na maiiwasan. Ang sandali kung saan ang kapalaran ng tatlong pari ay tuluyang hahatulan na. Sa kabila ng kakulangan ng ebidensya, sa kabila ng kanilang mga paliwanag, ang desisyon ay nakatakda na. Ang katahimikan ng silid ay puno ng takot, pag-asa at pangamba. Ngunit sa likod nito, ang kapangyarihan ay nakahanda ng magbigay ng hatol. Sa utos ng pamahalaan ng Espanya, kayo, Jose Burgos, Mariano Gomez at Jacinto Zamora ay napatunayang nagkasala at hatulan ng kamatayan. Panginoon, sa edad kong ito, ganito ba ang magiging mga paglilingkod? Hindi. Hindi ito maaaring mangyari. Wala kaming kasalanan. Bakit kami? Ito ay kawalang hustisya. Hindi ninyo kami pinakinggan. Hindi ninyo hinanap ang katotohanan. Kung ito mga nakalooban ng Diyos, tatanggapin ko. Ngunit alam ko ako yung isa. Hindi. Hindi pa ako handa. May magagawa pa. Pakinggan ninyo kami. Kung kami ang inyong papatayin, hindi ninyo mapapatay ang katotohanan. Wala man lang silang laban. Hindi ito hustisya. Ang desisyon ay tapos na. Sa sandaling ito, ang hustisya ay tuluyang nawala at ang kapangyarihan ang nanaig. Sa bagong bayan, sa harap ng bayan at ng mga sundalong Kastila, tatlong pari ang haharap sa kanilang mga huling sandali. Hindi bilang mga kriminal, kundi bilang mga biktima ng isang sistemang hindi patas. Ang kanilang mga kamay ay nakagapos. Ang kanilang mga hakbang ay mabagal. At ang kanilang mga mata ay puno ng takot, pananampalataya at katotohanan na hindi na maipagtatanggol. Ngunit kahit sa harap ng kamatayan, ang kanilang tinig ay hindi tuluyang mawawala. Mahaba na ang aking buhay. Ngunit hindi ko inakalang dito ito magtatapos. Panginoon, tanggap ko ang lahat. Ngunit alam kong ako inosente. Hindi. Hindi pa ako handa. Hindi pa ito ang dapat mangyari. May pagkakamali. Pakinggan ninyo kami. Huwag kayong matakot. Ang kamatayan na ito ay hindi katapusan. Dapat maranasan. Inosente sila. Mga kapatid, kung kami man ay mawala, huwag ninyong kakalimutan ang katotohanan. Pagdasal ninyo kami. Dito, hustisya. Sa katahimikan ng bagong bayan, natapos ang tatlong buhay. Ngunit sa parehong sandali, nagsimula ang paggising ng isang bayan. Matapos ang trahedya sa bagong bayan, ang bayan ay pinalot ng katahimikan. Isang katahimikang hindi dahil sa kapayapaan, kundi dahil sa takot.
sakit at kawalang hustisya. Ngunit sa likod ng katahimikang ito, may mga pusong nagdurusa. May mga isipang nagigising. At may galit na unti-unting lumalalim. Ang pagkamatay ng 3 pari ay hindi lamang pagkawala ng buhay. Ito ay naging simula ng pagbabago sa puso ng mga Pilipino. Hindi ko matanggap. Inosente sila, pero pinatay pa rin. Ganito ba yung station ng Espanya? Wala man ng laban, wala man ng depensa. Parang wala tayong halaga. Kung mananatili lang tayong tahimik, mauulit lang ito. Ilan ba ang kailangan matay bago tayo marinig? Natakot ako, pero mas natatakot ako kung wala tayong gagawin. Hindi na dapat matapos dito. Hindi dapat pasayang ang sakripisyo nila. Sa puso ng bawat Pilipino, may nagising. Isang damdaming hindi kayang patahimikin. Isang tanong na hindi maiiwasan. Isang galit na hindi na mapipigilan. Patayin sila! Para sa karapatan! Para sa kataluhan! Sobra na! Tama na! Sa mga mata ng kabataan, ang pangyayaring ito ay hindi lamang kwento ng nakaraan. Ito ay isang sugat na nagmulat sa katotohanan. Ang pagkamatay ni Burgos, Gomez at Zamora ay hindi nagtapos sa kanilang buhay. Bagkus, ito ay naging apoy na nagbigay liwanag sa isipan ng susunod na henerasyon. Sa katahimikan ng kanilang sakripisyo, may isang batang nakamasid, isang batang hindi lubos na nakaunawa noon. Ngunit dahan-dahang nagising sa realidad ng kanyang bayan. At sa kanyang puso, may nabuo isang tanong, isang galit, at isang pangarap para sa pagbabago. Bakit nila ginawa yun? Bakit pinatay ang mga inosente? Kung ito ang katotohanan, di ito maaaring kalimutan. Di ako mananahimik. Isusulat ko ang katotohanan. Ipapakita ko sa lahat ang nangyari. At mula sa batang ito, isinilang ang isang tinig na hindi mapipigilan. Isang isipan na lalaban sa pamamagitan ng panulat. Isang pangalan na magiging simbolo ng paggising ng bayan. Si Jose Rizal. At sa bawat henerasyon, ang kanilang sakripisyo ay mananatili. Sapagkat ang katotohanan ay maaaring ibaon. Hustisya para sa bayan! Tayo
tayo'y magwawagi. Abot tanaw ang bagong araw, puso diwa ng bayang limusna, sumisigaw. Hustisya at paglaya ng bayang api, walang katarungan, daang taon. Hawak ng dayuhan, sulong bayan, tayo'y magwawagi, ating yaman, laging ipaglaban, lupa, langit, dagat, kabundukan, nasa kamay ng mga